Bagong lahat, luma muna. Ito yung mga player na nare-revive ulit ang career nila sa 2025 season. Hindi naman sila totally bumagsak, naging relevant lang ulit ngayon sa kanilang mga team. So hindi ko na isasama dito si Treyman kasi nagawan ko na kanina ng episode yun. Ang una dito si Dennis Schroeder, ang isa sa best player sa international level. Sa Brooklyn Nets sa start ng season, parang naka-PIBA mode si Schroeder. Meron siyang average na 22 points, 8 assists at 53% sa 3-point area. Ito yung pinakamataas na naging average ni Schroeder so far. Ito na siguro yung pang 100 million na kontrata. May 3-3 record pa ang Brooklyn Nets ngayon. Hindi naman totally bumagsak ang karir ni Schroeder. Nag-iba lang yung timpla since 2021. Kaagaling pa lang kasi noon sa 6 Man of the Year candidate ni Schroeder noong 2020. Si Schroeder yung naging second leading scorer ng Brooklyn ngayon behind Cam Thomas. Marami pang teams so far magkaka-interest kay Schroeder sa ganitong average niya at pwede ulit siyang i-trade sa December or kaya sa deadline. Si Jalen Suggs naman sa first 3 years niya sa NBA nasa 11 points, 3 rebounds, 3 assists at 33% sa 3-point area. Isa din sa best player na pumasok sa draft noong 2021. Napili siya ng Orlando Magic bilang number 5. Nakasecure siya ng kontrata sa Orlando Magic. So kaya ko siya sinama dahil hindi naman bargain yung binigay na kontrata sa kanya. Nag-a-average siya ng 11 points per game pero $150 million sa loob ng 5 taon. 26 to 35 million yun kada taon. Kung hindi kasi mag-i-increase ang stats ni Jalen Suggs, mapapasok siya sa category na overpaid player. Defensive player din naman si Jalen Suggs na last season pang-apat siya na merong 150 deflection at 40 plus loose ball recover. Siya din yung player na nakakakuha ng charge. Kalinya niya si Caruso, Paul George at Herb Jones. Siya din yung guard na magaling sa pick and roll defense na pupwersa niyang ipasa ng offensive player yung bola after ng mga switches. Sa 2025 season, nag-increase ang stats niya 18 points, 5 rebounds at 4 assists per game, 46% sa field at 38% sa 3-point area. Potential na maging two-way player si Jalen Suggs na mas consistent pa siya ngayon sa umpisa ng season. Mawawala pa si Banchero na medyo matagal kaya kailangan ng another scorer. Siya din ang second leading scorer ngayon ng Orlando Magic. So hindi naman nabuhay yung karir niya, naiwasan lang niya matag bilang overpaid player. Parang gumawa lang din ng precautionary measure yung Orlando Magic dahil ang ginawang setup ng kontrata niya magsisimula sa unang taon sa pinakamataas, susunod doon pababa na. Katulad nung sinabi ko kanina, ang magiging setup ganito na. 35 million sa unang taon tapos pababa na yon hanggang 26 million. Pangitain na isa siya sa mati-trade na player ng Orlando Magic sa mga susunod na taon dahil ganyan na naging kontrata dati ni Aaron Gordon. Si James Harden naman last season tinawag ng isang broadcaster na you're not the system, you're the problem. Nabago din kasi ang rule ng NBA nitong nakarang off-season. Bago pa lang matapos yung finals, nag-agree na si James Harden na mag-i-stay siya sa Clippers. Pwede kasi makipag-usap na ang management ng Clippers kay Harden basta free agent nila kung meron mang extension. Wala rin namang ibang teams ang may interest kay Harden nun. Siguro si LeBron at yung Lakers. Nag-average pa rin si Harden ng almost 24 points, 8 rebounds at 11 assists per game. Wala namang kasing ibang aasahan sa Clippers kundi si Zubac, siya at si Norman Powell kasi nga wala si Kawhi. Ang masama lang sa senaryo ni Harden, bumalik din yung average niya sa turnover. Nasa 6 per game ngayon. Bagsak din yung shooting percentage niya. So nilagay ko lang talaga si Harden para humaba yung episode. Pero nakabawi talaga ng karir si Norman Powell. Base kasi kay Coach Tyronn Lue, si Zubac yung pumalit sa posisyon na iniwan ni Paul George. Pero bilang scorer, si Powell talaga ang pumalit dun. So akala ko magiging prime years ni Terrence Mann. So marami talaga nadidisgrasya sa maling akala. Career season para kay Norman Powell, 25 points, 4 rebounds, 49% sa field at 41% sa 3-point area. 6 months sa rotation si Powell sa Clippers mula nang dumating siya. Ngayon naman dahil walang Kawhi, naging starter siya sa Clippers. Eligible pa siya sa extension so pambawi yun para sa kanya. Si Powell din kapag bumalik si Kawhi, siya yung expected na ibabalik sa second unit. Dahil nga may nakita ng replacement kay PG, doon mag-iisip kung ilalagay siya sa second unit ulit or i-retain siya bilang starter.
Dahil iba ang kontratang binibigay sa mga starting unit kaysa sa mga 6-man. Si Norman Powell, starter na noon sa Portland nung binigyan siya ng kontrata. Dito naman sa Clippers, legit siyang naging 6-man. Si Buddy Hield naman, isa siguro sa nagkaroon ng best decision ng free agency dahil dineclare niya yung sa Lakers na matagal na siyang gustong makuha dati pa. Kahit nung nasa Indiana Pacers pa siya or yung sa Sacramento, na unang inoffer dati ng Lakers si Montrezl Harrell at si Kyle Kuzma kapalit nitong si Buddy Hield nung nasa Sacramento pa siya, pero dinecline yun. Siya din yung player na nakakaabot ng average sa 3-point area kina Clay at Steph. Iba pa rin kasi talaga yung 3-point shooter, tipong habulin. Nagsimula kasi yung pag-decline ng career ni Buddy Hield sa Pacers nung hindi siya binigyan ng kontrata at naghahanap pa noon ng trade. Kaso nga lang hindi ma-trade noon si Buddy Hield. Ginawa pa siyang second unit sa Pacers hanggang sa matrade siya sa Sixers na hindi rin siya binigyan ng kontrata after ng season kasi nga liability siya sa defense. Sa career ni Buddy Hield, meron siyang 175 3-point shot per season. Merong mga season din na lagpas siya ng 200 3-point shot. Siya din yung fastest player na nakakuha ng 1,000 3-point shot at siya din ang may hawak ng record ng fastest 3-point shot sa isang game sa loob lamang ng 3 seconds after ang jump ball sa game ng Pacers versus Cavaliers noong 2022. Dahil ang play ni Steve Kerr tumira ng mas maraming 3-point shots sa Golden State. Yan yung sinabi niya nung preseason. Kaya ganun ang ginagawa ni Buddy Hield. May average siya ngayon na 21 points, 3 rebounds, 3 assists, 49% sa field at 50% sa 3-point area. Nasa 5 out of 10 per game. Sa traction ng ginagawa niya, pwedeng umabot siya sa top 10 hanggang top 15 ng all-time list sa 3-point field goal made. So far, siya din ang leading scorer ng Golden State ngayon. Si Lonzo Ball dapat yung isang player na makakabawi dahil ang tagal niya nawala sa NBA dahil sa injury, mahigit 2 season. Hindi naman niya kailangan mag-average ng double digit, kailangan lang niya maging consistent sa minutes at sa bilang ng games. Ngayon nakalista agad siyang may injury at mahigit 10 araw pa malalaman kung kailan siya makakabalik. Bukod kay Lonzo, yung isang player siguro na makakabawi or mabubuhay ulit yung career si Jordan Poole. Last year, naging walking meme si Jordan Poole sa Wizards dahil first time niyang siya ang starting point guard at main man ng team na hindi nga maganda yung naging resulta. Nag-average pa rin naman si Jordan Poole ng usual average niya, 17 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Nasa 41% sa field at 32% sa 3-point area. Struggling si Poole na biglang napaisip na noon ng Wizards na mag-relocate. Nilagay din siya bilang off-the-bench player. Gusto na rin siyang i-trade noon ng Wizards. Bago pa mag-start yung 2025 season, delikado pang mawala sa kanya yung starting position. Sa simula naman ng 2025 season, nag-average agad si Jordan Poole sa loob ng 4 na games ng 22 points, 6 assists, 3 steals, 46% sa field at 5 out of 8.8 sa 3-point area, nasa 57%. Nakakuha pa ng back-to-back win ang Wizards sa Atlanta Hawks na si Jordan Poole ang best player. So maaga pang masasabi yung season pero at least masisecure pa rin sa ngayon ni Jordan Poole yung starting position dahil dati pa siyang pinag-iisipan ng Wizards